So, hi guys! Welcome again to my vlog. Masama yung pakiramdam natin, no? Yung kahapon, nakaramdam ulit ako. Si Pio naman andyan. Oh. Hala! Hoy! Saan ka galing na ganyan? Hala! Hoy! Maldita ka! Masakit talaga siya. Kasi syempre, CS kasi ako. Yun yung iniinda ko. Hala! Ayan na guys, napunta na siya dito sa kusina. So hi guys, welcome again to my vlog. So hindi ako nakakapag-vlog ng araw-araw sa mga nakaraan kasi medyo masama-sama yung pakiramdam natin, no? Yung masakit-sakit yung dito ko, yung mabigat yung dito sa ulo ko. Hindi ko alam kung ano yung dahilan niya, dahil ba sa weather na pabago-bago or ano, yung naglaba kasi ako ba. Pagkatapos nung naglaba ako, tapos kinuskus ko kasi yung mga puti namin. Ganun kasi ako maglaba sa Pilipinas dati, tapos nilagyan ko siya ng Clorox. Baka yun, na-trigger yung sinus ko. Kasi meron na akong sinus simula nung nagka-COVID kasi ako. So, isa din yun sa inano ko na baka doon galing yung pagsakit ng ulo ko ngayon. But ano, nawala naman na. Kahapon, nakaramdam ulit ako, but ngayon is, sa awa ng Diyos, ay nawala naman ha. So, ngayon, nandito lang kami sa bahay, guys. Kahapon, nagsimba lang kami, tapos, nauwi lang din kami. Kasi maulan din kami kahapon. Alam nyo, guys, itong weather namin ngayon is hindi siya kagandahan talaga na ramdam namin yung summer. Like, hindi talaga siya summer kung sa tutusin lang kasi panay ulan kami. Dapat ay hindi na nga kami naulan. Eh ito nga ay lagi, halos araw-araw kami naulan. Like Saturday, Sunday, ulan kami. At saka nung Friday yata naulan din kami. Tapos tinignan ko yung weather. Nitong weekend na naman daw uulan. So kinakabahan ako ngayon kasi meron pa kaming last na camping ngayong August, that is August 8 to 10. Pupunta na naman kami ng kay Nora. Doon kami magka-camping. Yun na yung last na camping namin bago matapos ang summer. Bago lumamig ulit. So, sana ay hindi yun maulan. Hala, ano nangyari sa'yo? Sana ay hindi yun maulan kasi syempre mahirap. Ang ginagawa mo? Mahirap kapag ano ba? Nagloloko siya guys, oh. Oh. Mahirap mag-camping kapag naulan kasi basa, maputik. Ay hindi ko siya gusto kapag naulan kasi gaya nung last time na nag-camping kami sa Rushing River, naulan yun and maputik siya. Buti na lang naulan na siya nung last night na namin doon. So kinabukasan umuwi na kami. So hindi na namin ramdam masyado yung maputik. So sana lang ay hindi talaga maulan. Kasi maganda pa din kapag ma-enjoy namin yung camping na yun. Pangalawang camping na namin ito sa Blue Lake kasi ang last namin na camping sa Blue Lake is that was 2023. Buntis pa ako ni Alicia noon. And hindi namin gaano na-enjoy yun kasi nga one night lang kami doon and dumating kami doon gabi na. Kasi nag-work pa ako sa Wendy's noon and si Daddy din is may work din noon. So hindi siya pwede na mag 2 nights kami doon. And biglaan lang yung booking namin noon nung nag-camping kami sa Blue Lake last 2023. So sabi ko kay Daddy, balik tayo ng Blue Lake kasi para ma-enjoy namin. Kasi maganda yung lake nila doon. And malinis and tahimik siya na na campingan. So maganda doon. So, ngayon ay kasama namin yung mga kapatid ni Kevin. So, medyo masaya-saya to kasi at least meron na kaming kasama kasi kung makikita nyo sa vlog namin is kami-kami lang talaga. Kami-kami lang ni Kevin palagi. Kapag umaalis kami lang. So, we're praying na sana ay hindi na naulan. So, kakaiba talaga ang weather ngayon. Sana ay next summer ay mararamdaman naman namin yung summer, no? Kasi ngayon taon na to is hindi talaga namin siya ramdam. Like, minsan malamig din kami. Like, hindi talaga siya mainit na yung sobrang init.
hindi siya nakakairita na init. Kasi ang summer talaga dito is yung init talaga is yung nakakairita. Iba yung araw na mararamdaman mo talaga yung sobrang init. So, ganun yung summer dito, guys. Kasi may pasok si Dada, pang gabi na naman siya. So, matutulog din kami ng aga kasi ilang days na din akong puyat. Hindi ko alam, mas gusto ko lang na matagal na tulog kapag nandito si Daddy kasi yun na yung time na nag-uusap-usap kami, naglalaro ng mga bata, or minsan nagjo-joyride kami sa gabi, mga 7 PM, ikot-ikot kami sa city, ganun ang ginagawa namin, guys. Kagaya kahapon, nag-ano lang kami, nag-enjoy-enjoy, ikot-ikot, saan kami mapadpad, tapos uwi na din, ganun lang. Ganun lang ginagawa namin para lang makakita ng ibang view. So, ito si Alicia, guys. Oh, naglalaro. Ang selosa na bata. Si Pio naman andyan. Oh. Nag-ano siya, naglalaro, baby. Tapos si Kuya ay nasa taas, nag-ano siya, nanonood siya doon. Kasi yung iPad niya ay china-charge pa niya. And nung last time kasi na ginagamit niya yung iPad niya while nag-charge is medyo na ano siya, uminit. So hindi na siya na-charge. Tapos ang ginawa ko, ni-restart ko lang is na-charge naman. So kinabahan siya nun. Kasi kapag masisira yung iPad niya, wala na siyang iPad. Kasi ito lang yung iPad niya talaga. Aray! Ow! Don't do that! Hala! Hoy! Saan ka galing na ganyan? Hala guys, ginaganyan niya ako. Hala! Hoy! Nagmana to. Maldita ka! Ginagaya niya siguro ako kasi ginaganyan siya. Nakailan na. Pangatlo na yan. Nung last time, nagulat kami ni Daddy kasi talagang ginanyan niya ako, oh. Ginaganyan-ganyan pa niya yung mata niya, oh. Yay! The wheels on the bus go round and round. Hi! Ito talaga yung nagmana sa akin. Si Alicia. Nakakatuwa na bata. Napaka-jolly niya. Masaya kami dito sa bahay kapag siya na ang umaandar sa topak. Kasi ngayon, selosa siya. Ayaw niya na hinahag ako ni Daddy. Ayaw niya na nagyayakapan kami ni Daddy or lumalapit si Daddy sa akin. Ayaw niya. Nagsiselo siya. Hey! Yung mga lolo at lola sa Pilipinas, tuwang-tuwa sa kanya. Eh, hi, Lolo and Lola! Yun pala, guys, no? Kwento ko lang. Napanood nyo yung last time na nag-gym ako. Hindi siya nag-gym. Nag-jogging lang ako sa baba. Kasi nakabili nga kami ng treadmill sa marketplace na mura lang. So, yung treadmill na yun is, binili talaga yun, sabi ni Daddy, para sa akin. Pero sabi ko, para sa kanya kasi nga, gusto niyang maging healthy. And then sabi ko, wag mo akong sabayan na ganito na kumakain ako kasi nagpapadede ako. And sa mga mommies na nagpapadede is, lagi talaga tayong gutom, guys, 'di ba? Pero ngayon, nagsuslow down na ako kaunti sa mga carbs kasi okay naman na konti lang yung carbs ko. Basta meron lang akong water palagi. Water or kahit ano. Basta may liquid akong iniinom talaga. Kasi nakakauhaw kapag breastfeeding. Hindi ko alam kung ako lang ba yun, ha. Yung laging nauuhaw, laging nagugutom pag breastfeeding. Tapos, sabi ko, mag-diet ka na. Kasi para din sa'yo yan. Kasi ako, pagkatapos ko din magpadede ni Pio, is syempre, magbabawas na din ako ng timbang. So, yun na nga, guys, no. Napahaba yung explanation ko. Nung nag-jogging ako nung time na yun, parang kinabukasan ko yata. But while nag-walking kasi ako nun, walking, jogging doon, naramdaman ko na yung tiyan ko noon na
masakit talaga siya. Kasi syempre, kakapanganak ko lang noong January, 6 months pa lang bago ako nanganak. And CS kasi ako. So, naramdaman ko siya, yung sugat ko, and then parang tumatakbo yung sakit sa may bewang ko. So, yun yung iniinda ko. Sabi ko kay Daddy, ayoko muna talaga, siguro talaga maggaganyan. Kasi hindi pa siya maganda para sa akin. So, yun, isa yun sa mga iniiwasan ko muna. So, sabi ni Daddy sa akin, iwas ka muna kahit na yun nga, kahit na yun, ang inaano ko kasi, sinabihan na kasi ako ng doktor na okay na ako, magaling ka na, ganyan, okay na sugat mo. Syempre, ang mindset ko is, kailangan kong maging independent na ulit, kailangan kong magbuhat ng mga, hindi naman yung sobrang mabigat, but yung kayang-kaya ko lang na buhatin. So, sabi ni Daddy, wag ka muna magbuhat-buhat talaga kasi hindi natin alam talaga yung sa loob niyan, sariwa pa yan. And 6 months pa lang bago ka nanganak. So, hindi pa talaga yan sobrang galing sa loob. Kasi, I'm not sure kung ilang taon talaga ang heal ng mga C-section. Mga 3 years yata. Kasi sinabihan ako ng OB ko na wag mo nang sundan after 2 to 3 years bago sundan yung bata. But syempre wala na kaming balak na sundan ni Daddy kasi gusto ko na tuloy-tuloy na kami. Like we're done sa mga kids na we're blessed na meron na kaming 3 and yeah, tama na para sa amin yun. But hindi pa namin alam kasi syempre guys, hindi pa naman ako natali and nagpipills lang ako ngayon. But yeah, hindi pa namin alam kung ano ba balak ni Lord sa amin. Kung bibigyan ba niya kami ng another blessing. Kung mabibigyan kami, then why not? That's okay. Pero para sa akin ngayon is okay na muna, tama na muna kasi ang hirap din, and then parang na-trauma ako dun sa time na nagbuntis ako ni Pio kasi sobrang tagal ako nag-labor talaga and sobrang sakit. Kasi kakaiba dito sa Canada guys, ipapatiis talaga sa iyo yung sakit ng pagli-labor. But nag-request naman ako noon ng epidural, pero nga hindi siya na-effect sa akin yung epidural na yun. Na while nagli-labor ako, like nararamdaman ko talaga yung sakit niya. Sobrang sakit talaga. But anyways, that's okay kasi kasalanan ko din siguro yun kasi pinalaki ko si Pio sobra sa tiyan ko. And talagang kain ako ng kain dati nung binuntis ko si Pio. Kasi alam mo, kakaiba din yung craving ko sa kanya dati. Like more on tinapay talaga ako sa kanya kasi kaya lumaki talaga siya. So, yun lang ang kakaiba talaga sa CS, no? Kasi mararamdaman mo talaga yung sugat kapag every time na malamig. Doon ko siya nararamdaman. Pag lumalamig kami dito, nakirot yung sugat ko. And every time din na masasagi siya, masakit pa siya. Pero yung numb, na gaya nung kakapanganak ko at saka mga previous month is nawala naman na. Nararamdaman ko na yung dito ko. Kahit pa paano naman ay nararamdaman ko na. Kasi tinanong ko to nung OB ko, sabi niya aabutin daw ng 6 months to 1 year bago ko siya maramdaman. But so far so good. Ngayon ay nararamdaman ko na siya. So ibig sabihin siguro ay maganda yung pag-heal siguro sa loob ng tiyan ko or mabilis akong nag-heal. Hindi ko alam, hindi ko sure kasi hindi din ako doktor, but yun nga. After 6 months, nararamdaman ko na yung tiyan ko ngayon. So, yeah. Hindi ko muna mamadaliin talaga yung sarili ko na magpapapayat. Kasi, ang gagawin ko na lang muna siguro ay mag-calorie count ako. But, not yung hindi na ako sobrang kain ng kain talaga. Like, pag magutom ako, iinom na lang ako ng maraming tubig. Or more fruits na lang ako kasi marami kaming prutas dito ngayon. So, ganun na lang guys. Ayoko na sanayin yung sarili ko na maraming kanin. Iniiwasan ko na. Mga ilang araw na din naman, hindi ako masyado nagkakanin na. Kahapon, parang sa isang araw, isang meal lang ako nagkanin. So, yun na lang. Ganun na lang muna na option ang gagawin ko. Di bali ng
Malaki ako, no? So far naman, no, pag lumabas ako dito, wala namang nagsasabi sa akin, uy, ang taba mo na, magpapayat ka na. So far naman, wala pa naman akong naririnig. So far naman ay, ang importante sa akin ay, ang asawa ko hindi nandidiri sa akin. Mahal na mahal pa din ako. So, yun lang is okay na sa akin. But, syempre, gusto kong pumayat. Gusto kong maging healthy ulit para sa mga anak ko. Gusto ko pa silang makasama ng matagal. Yun ang dahilan ko kung bakit gusto kong mag-lose weight. Gusto kong maging healthy ulit. But, hintayin natin na matapos ako ni Pio na magpadede kasi importante pa yung sustansya ko. Kasi yun ang dinedede niya. But, ngayon nga ay pinapakain ko na siya. Much better kasi kumakain na siya. And, hindi pa siya talaga ganun kalakas kumain kasi syempre ay naninibago siya sa mga lasa ng pagkain. But, so far, ang avocado gusto niya. Ang saging gusto niya. Ang rice, medyo hindi gaano kasi siguro masyadong magaspang sa dila niya. So, yun. Gusto niya ng itlog. Thanks God, hindi siya allergy. Gusto din niya ng chicken. Kumakain din siya ng adobo. Pinapakain ko ng adobo. So, yeah. Yun lang naman ang update sa amin, guys. Kaya din siguro nasakit yung ulo ko. Kasi nga, pawasay ako eh. Nagtatakbo-takbo ako kahit na, alam mo yun, 6 months pa ako na bago masiis. So, hindi pa talaga siya advisable na magtatag-tag-tag. Kasi, ano naman, ang pakiramdam ko naman kasi is parang healed na ako. Pero meron lang talaga akong nararamdaman paminsan-minsan sa tahi ko. So, yun lang. So, yeah. Magdi-dinner na lang kami, guys. Tapos, aakit na kami, matutulog na kami, mga bata. Ala, nasunog na! Wala sa ayos. Ayan, okay na to, guys. Ito lang ulam namin. Ang problema lang ay yung kanin ay hindi pa tapos. Kakakulo pa lang. Lagot na. Ang sabi kasi sa box, 400 tapos 20 minutes. O, tingnan mo. Dapat talaga hindi sinusunod tong sa box eh. Ito lang yung kakainin namin, guys. Kasi yung mga anak ko ay... Ewan ko ba? Ang hirap pakainin ng panganay ko. Si Alicia, wala akong problema. Kasi maganda pakainin pa. Yung panganay ko talaga. Yun ang problema. Yung mga panganay nyo din ba? Ganun. Kasi ang nakikita ko, mostly panganay ang mapili sa pagkain, hindi mapiki ba, hindi maano sa pagkain. But that's okay, ganun talaga ang buhay, wala tayong magagawa. Ayan na, guys, napunta na siya dito sa kusina. Ang bilis na niya gumapang talaga. Diyos ko, natatakot ako kasi dito, medyo matigas to. Pag nauntog siya, ma-out of balance, mauuntog ulo niya. Halika dito. Hindi dyan kasi mayayay ka dyan. Ayun na.